Magandang araw sa inyong lahat. Ang ating talakayan para sa araw na ito ay magbibigay focus sa La Liga Filipina, the Philippine League. Paano nga ba naitatag ang La Liga Filipina? Hunyo 27, 1892 na magbalik si Dr. Jose Rizal sa Pilipinas upang iuwi sa bansa ang laban ng mga makabayang Pilipino mula sa Espanya. Isa sa pangunahing layunin ni Dr. Jose Rizal na magbalik sa Pilipinas ay upang magkaroon ng partisipasyon ang mga Pilipino sa paghingi ng reforma sa pamunuang Espanyol. Gabi ng Linggo, July 3, 1892, tinipon ni Dr. Jose Rizal ang ilang mga makabayang Pilipino at Mason sa bahay ng mistisong Chino na si Doroteo Onjungco sa Kalye Ilaya, Tondo, Maynila. Kabilang sa dumalo sa pagpupulong ay sina Apolinario Mabini, Deodato Arellano at Andres Bonifacio. Ang naging pagpupulong na ito ang siyang naging daan upang isilang o maitatag ang La Liga Filipina. Isang ligang naniniwala sa pagkapantay-pantay alinsunod sa kanilang sawikain o motto na unus insta omnium o isa ay tulad ng lahat. Tulad ng ilang samahang makabansa, ang La Liga Filipina ay nakasentro sa iba't ibang layunin. Pagbukluri ng buong kapuluan, pagbibigay proteksyon para sa lahat kung kinakailangan, pagtatanggol laban sa mga kalupitan at kawalan ng katarungan, at pagpapaunlad sa bayan o bansa sa larangan ng edukasyon, agrikultura at komersyo. Ngunit matapos sa 3 araw, July 6, 1892, ay inaresto si Dr. Jose Rizal sa salang paglaban sa pamahalaan. At ipiniit sa Fort Santiago upang isalang sa investigasyon at paglilitis. Matapos ang ilang araw ay pinatapon si Dr. Jose Rizal sa Dapitan. Ang mapait na pangyayaring ito ay nagbigay daan upang mas lalong umalab ang damdamin ng mga Pilipino upang makamit ang kalayaan at ganap na kasarinlan ng bansa.